Maayong adlaw mga Mega, kumala na naman si Inday. Andito pala tayo ngayon sa London King's Cross dahil pupunta tayo sa isang napakagandang lugar. Pupunta tayo ng Hitchin. 9:06 pa lang alis ng tren ko. 3 beses pala akong sasakay ng tren ngayon. Una, galing sa bahay papunta dito sa London King's Cross. Around 30 minutes din yung biyahe galing sa bahay. At sasakyan ko nga itong LNER papuntang York. From London's King's Cross to Stevenage kung saan tayo papaba, 1 stop lang at saka around less than 20 minutes lang yun. Yung pupuntahan ko pala isa sa mga pinakagusto kong puntahan dito sa England. Ayan, eto't nakarating na tayo sa Stevenage. Bali maghihintay lang tayo ng 10 minutes bago dumating yung pangalawang tren. Sobrang mura lang pala ng ticket na nakuha ko kaya pinush ko na to kasi special yung linggong ito para sa akin. Bibigyan ko kayo ng clue kung saan tayo pupunta ngayon. Lugar na maraming bulaklak. Heto ako sa pangalawang train. At 1 stop lang din from Stevenage ang Hitchin. At konting kembot nga lahat, nandito na tayo sa Hitchin. May mga bus pala tsaka taxi sa labas. Pero pinili ko na lang din mag-taxi. Kasi pag nag-bus ako, more than 1 hour yung travel. Compare dito sa taxi, few minutes lang, andito na ako sa lugar. Medyo costly nga siya, around 10 pounds din yung taxi. Pero parang ganun talaga yung presyo ng mga taxi. Hindi kasi ako masyadong nagta-taxi unless nasa province ako. Andito na tayo sa Hitchin Lavender and Sunflower Field. Sobrang ganda, diba? Inuna ko palang puntahan yung sunflower field. Sobrang gusto ko talaga ng mga sunflowers. Tignan nyo naman yung ngiti ko dyan, abot hanggang tenga. Sobrang ganda talaga ng bulaklak na to. Pwede ka palang pumitas ng sarili mong sunflower. Magbabayad ka lang ng 1 pound per sunflower. At marami din ako nakikita na mimitas that time. Pag ako talaga magkaroon ng sariling lupain, gusto ko ng maraming bulaklak. Flex ko lang pala yung outfit ko na ilang beses kong pinag-isipan kung kakayanin ko ba yung lamig o kung uulan ba. Maliban pala sa sunflower at lavenders, may mga wildflowers din. Di ko lang alam kung anong pangalan. Eto na, ang lavender field. Nakikita ko lang to noon sa Facebook pero hindi ko akalain nandito na ako at nakikita ng 2 mata ko mismo. Sobrang nakakatuwa, nakaka-relax. Kaya sobra yung pasasalamat ko sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa akin. Salamat Papa Jesus! Sa sobrang lawak nga ng field, napagod na yung paa ko. Mabuti may mga iba't ibang bench din sila dito kaya umupo muna ako. Kung gusto nyo palang pumunta dito, kailangan mo muna mag-book ng ticket online kasi minsan punuan at madaming tao. Around 7.53 pounds pala yung binayad ko para sa ticket papunta dito. Sobrang cute naman ang sasakyang ito, Instagrammable talaga. Kaya hindi ko din pinalampas na subukan to. Sariling sikap po tayo ngayon kasi mag-isa lang ako sa trip na to. Ayan, at nakikita nyo, nahihirapan ako kasi sobrang liit tsaka sikip ng daanan. Pero push pa rin natin. Namiss ko talaga yung mag-drive kaya eto ako, feeling nagto-drive. Pagkatapos ko nga nito ay pinatuloy ko yung paglalakad dito sa Lavender Field. Aga ko palang nakapunta dito around 10 a.m. pero bukas na sila from 9 a.m. until 8 p.m. Kaya pagdating ko dito ng umaga, wala pa masyadong tao kaya mas na-enjoy ko yung paglalakad. Heto nga ako, sariling sikap si sister. Di ko alam kung anong ginagawa ko dito. Pa-cinematic effect, di ko naman nakuha yung gusto ko. Dahil sobrang dami nga ng bulaklak, normal na at marami ka makikita mga bubuyoy dito. Pero hindi naman sila nangangagat. Nag-picking bag pala ako kasi gusto ko ma-experience kung pumitas ng mga lavenders. Around 4 pounds din yung isang bag. Kaya dapat damihan talaga at para mapuno yung bag, sayang din yung 4 pounds. First time ko palang gawin ng ganitong activity, kaya sobrang excited ako. Hindi ko nga alam kung anong pipitasin ko. So sobrang lamig nga at mahangin at parang uulan, di na kinaya ng skin ko, kaya naglagay na ako ng jacket. May gift shop pala sila kung saan makakabili ka ng dried lavender flowers, jams, at kung ano-ano pa. Meron din silang food tsaka ice cream stalls dito. Eto nga, try ko yung ice cream nila dito. Sobrang dami kasing bumibili kaya naintriga ako. Around 3.75 nga yung isang cone.
Pero kinuha ko yung lavender honey vanilla. Sobrang sarap nung natikman ko siya. Yung maaamoy at saka malalasahan mo talaga yung lavender. Umuulan na nga nung hapon kaya pumunta na lang ako ng station an hour before my train. Patapos na nga yung summer dito sa England kaya matatapos na rin yung lavender at saka sunflower season. Pero sobrang saya ko at nakapunta ako. Maraming salamat pala sa pagsama niyo sa akin. Hanggang sa susunod na adventure, amping mga Amega!